Sisimulan na ang siphoning o paghigop ng langis sa engine ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Inaagapan pa rin ang banta ng oil spill. Live mula sa Bataan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta yung mga residente riyan na ang kabuhayan nga ay pangingisda? Cheryl, doble pasakit nga yung nararanasan ngayon ng mga mangingisda rito matapos tumoob yung MT Terra Nova sa karagatan ng Limay sa Bataan. Sinabayan pa yan ng masamang lagay ng panahon. Halos 2 araw na kasi silang hindi makapalaot upang bigyang daan naman yung isinasagawa ngang salvaging operation doon sa tumaob na oil tanker. Maghapon lang nakatitig sa karagatan si Tatay Guillermo. Hindi siya makapalaot dahil nagsimula na ang retrieval operation sa oil tanker na MT Terra Nova. Lumubog ang barko sa dagat ng Limay sa Bataan kahapon dahil sa taas ng alon na dala ng super bagyong Karina. Walang buhay pag hindi makapalaot. Kaya nga, ganda talaga sa rumaksyon agad dyan yung tumawag na barko dyan. Basta mawala yung oil spill. Sabi ng lokal na pamahalaan, nagdeklara sila ng fishing ban sa Barangay Lamao at Barangay Alangan. Higit 3,000 residente pa naman ang umaasa sa pangingisda. Especially po dun sa area, since naman po masama ang weather, talaga naman pong pinagbabawal naman muna pong lumaot or mag-fish po. But kahapon po, particularly po dun sa area and sa barangay po na yun, talagang pinastop na po namin. Inihahanda naman na ang tulong para sa mga apektadong mangingisda. Kaninang umaga, tumulak sa lumubog na barko ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Nasa 7 kilometro ang layo nito sa east side ng Limay. Ito na yung barkong sasakyan ng Philippine Coast Guard team papunta doon sa kinaroroonan o lokasyon ng MT Terra Nova, yung lumubog na oil tanker kahapon. Dito na rin isasakay yung mga skimmer na pangkuha doon sa mga tumagas na langis sa dagat. Sa latest report ng PCG, intact o wala pang oil spill mula sa 1.4 million liters na industrial oil na sakay ng Terra Nova. Tanging langis mula sa engine ng barko ang kumakalat sa tubig. Pinulesta po natin yung mga emulsified oil. No? And ang ibig sabihin lang nun, wala pang tumatagas from the tank itself. So we're racing against time na masiphon natin yung langis para ma-avoid natin yung environmental catastrophe. Sa tansya ng mga eksperto, tatagal ng 1 linggo ang siphoning o pagkuha sa milyong litro ng langis. So kanina, napag-aralan din namin yung trajectory ng langis kung sakaling ito'y tatagas. So nag-mobilize tayo, may 3 barko na doon sa area. May mga dala silang mga tauhan plus mga oil spill boom. Pagtitiyak ng Coast Guard, nakauwi na sa kani-kanilang pamilya ang 16 na tripulanteng nasagip mula sa Terra Nova. Inaasikaso na rin sa punerarya sa Maynila ang 11 nasawing second-class officer ng barko. Ang shipping line na may-ari naman ng barko, nakikipag-ugnayan na sa kaanak ng mga tripulante at maging sa lokal na pamahalaan. Cheryl, sa huling impormasyon nga na nakuha natin sa PCG ay sinabi nila na kung magkaroon man ng oil spill ay posibleng kumalat nga ito hanggang sa mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Pero ayon sa mga eksperto, maaari pang mag-iba yan, depende sa direksyon ng hangin. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.